So yun mo mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel. Hindi tayo nakapag-upload kahapon. Marami tayong mga appointment. No? Kaya hindi tayo nakapag-vlog. Yan. At ngayon, ang topic ho natin ay about sa kaso. So bakit ko ba nasabi na about sa kaso? Ito kasi yan. Nung mga nakaraang araw at hindi lang nung mga nakaraang araw, no? May mga pages na below the belt na po yung ginagawa sa Tito Vic and Joey. Katulad po ni Kapuso Alliance, Solid Kapuso Fever at yung iba pa. Ngayon, no, syempre, nandito tayo para alangan naman na hayaan na lang ho nating ganyan yung gawin sa Tito Vic and Joey na namamalat ako. Alangan naman na ganyan lang yung gagawin nila. Wala tayong gagawin dito, no? So ganito, i-reveal natin ang pangalan at muka nitong mga pages ng Kapuso Alliance na to. Na pwedeng makasuhan. Tutusin nga, sinend ko na to. Na pwede hong makasuhan ng mga kung ano man yung mga attorney ho ng Tito Vic and Joey, no? Dahil sa mga pinaggagawa ho nitong mga GMA Pro page na to. O siyempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So baka po may mga magtanong dyan, Jay, paano mo naman napatunayan na sila nga yung mga nasa picture na yan, yung pangalan na yan, paano mo napatunayan? Napaka-basic po. Alam nyo ang mga tao, napakadaling huliin lalo't may maling ginagawa. Nung nakaraan po ay pinuso nila ang muka ni Eto ang True, na kung saan ay Eto po'y kaibigan ko na isa ring pro page ng kasamahan po natin ng mga defender ng Tito Vic and Joey. Kaya so ni-reveal po nila yung mukha ni Andoy at binalandra ho nila na kaysyo bakla, kaysyo ganito. So sana talaga matagal ko pa dapat to gagawin, no? Total, naiakyat ko naman na to sa pinaka mataas. Kaya pre na ako na i-reveal na sila kasi ongoing naman na eh. Ngayon, ito yung Kapuso Alliance na to. Bali, ito rin yung mga isa sa mga sumasabotahe po kay Ma'am Lala Soto nung panahon ng issue nila Vice Ganda versus Ma'am Lala Soto. So isa rin to, ano-ano rin pinagsasabi dito so ganyan. At puro mga below the belt na ho yung mga sinasabi. So hindi na ho ito pwede nating hayaan na lang o hayaan na lang natin. So yun, mabalik tayo dun sa topic natin kung paano ko ba napatunayan na sila ho ito. Ganito po kasi yan. Una-una, kinoment ko po yung picture nila sa mismong post nila. At ano ang ginawa? Binlock na po ako. Nakablock na ho ako sa kanila. Doon pa lang po halatado mo na nakinabahan at bakit nila ako i-block. Sa dami-rami nilang mga bashers, lagi nagko-comment. Ako pa talaga yung binlock. Dahil pinost ko po doon, sinend ko po doon mismo sa comment section yung kanyang picture. At siguro gulat na gulat siya. At eto nga, thank you. At hindi lang naman din po ako dito yung ako talaga yung nakahanap, no? So bali yan, sila Andoy din, alam din nila. Pero hindi nila alam na matagal na hong nasa akin yung mga mga picture ng Kapuso Alliance fan page na to na tumatarantado sa Tito Vic and Joey. So yun na po, screen recorder natin. Wait lang. So yan, kay screen recorder na makikita nyo dyan screen tuloy. So bali ginamit ko po yung marami akong Facebook page no? Puro mga J Guevara, J Ambuan, J Trippers, meron din ako. So ginamit ko para makapasok ulit ako sa nila kasi naka-block na ako. So ito si Kapuso Alliance fan page, no?
Eto, tingnan nyo ho yung mga post nito Inaan lang natin yung volume. Yan. Ito ha. Teka, bago gamitin ang salitang most trusted news organization, ang News 5, ano ba ang mga award na nakuha ng TV5 between sa admin na the Kapatid Bus? Mahiya ka naman. Ito, binabanatan niya naman ho dito si Manny B. Pangilinan. Alam nyo sa ginagawa nyo? Ang sarap mabuhay ng walang kaaway. Sa totoo lang. Ako hindi ako nang-aaway dito Kasi kadalasan kasi nangyayari ho sa akin ay parang pinipersonal ng iba yung mga sinasabi ko. Pero samantalang sa akin, hindi pa ako seryoso nun. So pati dito yung GMA, binabanatan niya rin, no? At ito, sa mga fans ng TV5, wag maging mataas ang lipad. Baka kayo masiraan ng tuktok ng mga kayabangan nyo. I-reveal natin yan yung mga ano na yan. So nakaano na rin po, sinarado niya, parang sinarado niya na rin po yung comment. Tingnan natin So pati rin po pala yung page ko ay hindi na po makapag-comment. No? So marami siyang banat dito. Ito pa. May mga sarili silang ratings. Ito naman yung banat niya sa Tito Vic and Joey. Kahit konti lang sa viewers ng YouTube, pero mas madami ang nanonood ng Tape It Bulaga sa APT Studio audience kesa sa TV5 audience studio Reliance ng EAT. About to dyan sa nanonood may video po tayong papanoorin ngayon ito may video tayong papanoorin na para pang supalpal po sa mga basher ng Tito Vic and Joey na kung gaano na nga ba, kung mas marami pa nga bang nanonood sa TV kaysa sa cellphone. Para ito kasi sinasabi niya, mas marami po daw nanonood ng TV, no? Sa TV ng Itbulaga ng Colorum noon time show. Kaysa daw sa EAT sa Itbulaga ng Tito Vic and Joey. So ayan na lang natin yan, no? So dito yan, no, may mga Romeo Alusos Senior, balak sampahan ng reklamo ang TVJ Production INC dahil na din sa pagkapanalo nila Tito Vic and Joey trademark registration ng Itbulaga ayon kay Attorney Maggie Abraham Duque. Okay, wala kaming paki. So ito pa yung isang tropa niya, si Ted. So mamaya na po yan, no? Mamaya na natin panoorin ho yan. Mamaya na natin. So ito po yung ginawa kay Andoy. Ito po yung sinasabi ko si Andoy. Ito po sabi niya rito, so ikaw pala ang admin ng page na yan, Andoy Chacha pala pangalan mo. Kaya pala ang pangit ng pagmumukha mo. Mukha kang basurero at pulubi. Titingnan ho natin yung mukha niya mamaya kung hindi siya mukhang basurero at pulubi, ha? At pulubi. Doon sa payata actually G ka na sa mga post mo. G ka sa mga post mo sa akin at panay ang screenshot mo sa mga post ko. Kasama mo pala yung bugok mong partner in crime na si ngal lang si LMTX Gamer. Kayo pala ang legit dubarkad, sayop ka, tinawag mo kong garb dog. Ikaw naman, mukha kang basurero. Ngiti mo pa lang, mukha kang asong ulul. Yan ito po si yung ating page na na ito ang true. So yan naman si Andoy na pinagtatawanan nila na mukha daw aso. So dito sa comment na ho ito, mga kadaver cads, nag-ano po ako dito, nag-comment ako ng picture niya. Pero kung makikita nyo, halos wala na ho kasi naka-block na at binura niya. Mamaya na. So nandito po pala rin yung picture ni Kapuso Alliance na nasa palayan. Ito po si Kapuso Alliance. May kita nyo dyan sa screen na yan, no?
Oh, yan po talaga yung mukha niya at nawala na po yung comment ko dito, no. So sabi dito ng mga cybercrime na yan, okay? Huwag masyado judgmental, walang taong perpekto. So yan. Yaks, ang pangit naman. So ibig sabihin, eto na po tayo, dito na tayo. Total, nandito naman po ang tunay na si Kapuso Alliance. Eto po siya. Si Kapuso Alliance po ay wait lang, nakablock na rin pala ako. Ito po siya. Yan, si Kapuso Alliance ay yung pangalan ay Lance Salvacion. Si Lance Salvacion, hindi ko na ho sasabihin yung kanyang address, no? Kasi na ho ito sa pinakamataas. Gawa nga ho nung mga pinaggagawa ho nito. Hindi ko alam, parang binura niya na po yung ginawa niya na post sa Tito Vic and Joey na nilagyan niya po ng ito mo, wala na nga. Ito niya po, yan, may mga Pepsi din po ito. Yan. Sarap, mga aso pa, tinawag mga ulul. PBJ fans, no? So yan. So tinanggal niya na pala or binura niya na po yung tawag dito, yung post niya sa Tito Vic and Joey. Pero sa akin, hindi pa po burado yun. So wala na ho dito sa kanyang page. So dito ho tayo sa Messenger na kung saan ay pinost po ni Kapuso Alliance na rest in peace daw. Legit Dobercats, TBJ Tae. July 30, 1971, May 31, 2023. May kita nyo dyan sa screen kung gaano kabastos tong hayop na to. Diba? So ngayon, neto Kapuso Alliance, bakit mo binura yung post mo na yun? Bakit mo binura? Hindi mo ba alam na naka-screen recorder na sa amin yan bago mo burahin yan? Na-content na kung sino-sino yan. Lance. Gulat ka, Lance? At meron pa pong isa. Meron pang isa. Ito naman po si Solid Kapuso. Balik ulit po tayo, no? Solid Kapuso. Ito. Solid Kapuso. Ito ba yun? Wait lang, hindi ko siya makita. Hanapin ho natin si Solid Kapuso, mga Kadabarkads, no? Ito po siya. Si Solid Kapuso Piber. Isa rin po ito sa grabe din na umapi-api sa Tito Vic and Joey. So marami din itong patutsada, So binabanatan, pinagtatulungan nila dito sila, ito ang true. Hindi nila kami binabanatan kasi alam naman nilang pupulutin lang din naman sila sa kangkungan. So ito, kikita nyo dyan po ito, respect. Ito na naman si respect. Dami niyang mga Christopher Min, may paalala kay Paulo Contis bago dumaldal sa trademark Night Bulaga. Sustento muna anak mo. Totoo naman So dito, ito rin po ito. Yan, ito po yung isa nilang tropa pits na si Ted. So nakita nyo naman na mga Kadabarkads, mga kabiyaya, yung tunay, ito pa pala, may isa pa pala. Wait lang. Nakalimutan ko. Ito pa pala. Ito po si Kapuso Alliance. Andito siya. Wait lang. Ito po si Kapuso Alliance. Ito po siya. Makikita nyo dyan sa screen. Yan, screen recorder natin. Yan po si Kapuso Alliance. Si Kapuso Piber. Ang pangalan niya po, ito po yung kanyang pangalan. Ang pangalan niya po ay Gary Alonso. Na may mga picture pa siya sino to? Si Pia Wurzbach, Nora Honor. So may 12K followers siya. Titignan nga natin si Pia Alonso. Ayan. Pia Alonso. Si Gary Alonso. Ayan. Tingnan natin So di ko lang alam, baka naka-block na ako. So ito po pala siya. Ito po yung ewan ko lang ito po, pinasa po ito. Ito, hindi pa ako dito 100% na sure
no, dito kay Gary Alonso na to, kasi hindi ko pa masyadong nakakalikot kasi doon po ako nag-focus muna kay Alliance. Pero kung siya man to, sabi ko sa'yo magbago-bago ka na. So yan po, no, si Gary Alonso ay parang sikat din na personalidad, na magaling mag-painting. At puro GMA nga rin ng kanyang ano. So ayo nga, siya nga talaga siguro to, si Gary Alonso. Wala tayong may mga picture pa sila ni Alden. So dito, hindi pa ako dito 100% kung siya nga to, no, si etong si Solid Kapuso Piber. Pero may ginagawa na ho akong dyan. Basta ako na bala. So nakita nyo naman na yan dyan, no? So dito tayo mapunta. Dito tayo mapunta sa sa isa nilang kasamahan na si Harry Roque Gardugue. Harry Roque Gardugue. So panoorin ho natin yung mga pinagsasabi ho nitong tao na to, no? Oo. Ito yung ito yung attorney, bagong attorney po ng tape, no? Oo, na propaganda, ano ba yung sympathy at mindset, mind conditioning. Mind condition. Pakinggan natin siya sabi nito. Magandang araw po mga kapuso, mga kabulaga. Ako po si Ted, ang yung Tape EB Defender. At eto no, direct to the point na po tayo. Pwede pa nga bang gamitin ng Tape Incorporated ang pangalang Itbulaga? No? Yes po, ang sagot dyan, pwede pa po nilang gamitin. Okay, sasabihin na naman ng mga fans ng kabila, kinancel na nga ng IPO or ng IPO Philippines. Yes, pwede nyong gamitin kasi napakakapal ng mga mukha nyo. Oo, totoo naman yun pwede nyong gamitin. Walang doon, walang problema nga. Kasi nga sobrang kapal ng mukha nyo. No, kaya kahit pinagbabawalan na kayo na huwag gamitin, at alam naman na natin na panalo na ang Tito Vic and Joey, na sinasabi nyo wala ng final pero tapos na talaga, sa totoo lang. At hinahayaan na nga kayo ng Tito Vic and Joey na kung gusto nyo, iangat nyo pa hanggang sa langit yung pinaglalaban nyo, hinahayaan na nga lang din kayo. Pero ngayon, yung sinasabi mo, kung pwede pa bang gamitin, sa totoo, bawal na, no? Pero dahil makapal nga ang mukha nyo, kaya nyo ginagamit. Okay? Play natin. Ang cute mo, mukha kang bulldog. Ang trademark registration ng Tape Incorporated para sa pangalang Itbulaga, bakit pwede pa rin gamitin? Okay, simpleng paliwanag lang po. Natanong siya. Kinancel nga po ng IPO or ng IPO Philippines ang trademark registration ng taping for Itbulaga. Pero hindi pa po ito final. Ibig sabihin, wala pang finality ang decision. Pwede pa po itong niapela sa director ng IPO or IPO Philippines, at pwede rin po itong iapela pa sa Director General. Ngayon, kung hindi pa rin po satisfied ang taping sa decision, pwedeng iakyat sa higher court, sa Court of Appeals, at sa Supreme Court. Nga yung sinasabi ng Tito Vic and Joey, naiakyat nyo na. Ano pa ba yung inaantay nyo? Bakit hindi nyo pa rin ginagawa? Ngayon ito, si Ted, ay, bali-balita ko lang naman. Yung may ginawa po kasi itong video na pagbibintang sa Tito Vic and Joey. Ngayon, isa rin po ata ito sa mga i-reveal ko na ba? Sige, ito na lang. Lahat po ng mga vlogger or pages, no, na tumatarantado at kung ano-ano sinasabi sa Tito Vic and Joey ay maaari na pong makasuhan ngayon. Katulad po ni Kapuso Alliance at nung iba pa, tinatrabaho na po ng hindi lang ako at hindi lang iba, kundi marami po kami tinatrabaho na nila para mahanap yung mga identity, yung mga tunay na pangalan at address nitong mga vlogger ng TPINC at mga pro page ng GMA. So hindi po ako nagbibiro so waiting na lang po tayo.
Yung kay Best Pill, speaking of Best Pill, may papanoorin pala tayo doon. Nabuhay na naman. Kaso ayoko na palang panoorin yun, nakakatanga lang. Kahit pa paano, ito may ano to eh, may utak-utak to si Ted. Kasi biruin mo, sa mo makuha yung salitang propaganda, pasimpati, tsaka yung mind condition. Oo, kaya may utak-utak. Alam mo yung mga nagsasalita ng mga ganyan, sobrang tatalino niyan. Oo, yung mga mind condition, mga sympathy, mga Inglesero na mga vlogger na ay nako. Sobrang gagaling na itong mga vlogger na to. Sobrang gagaling. Okay, play natin. So, ibig sabihin, mahaba-habang laban pa po ito. Tama ang sinabi ni Kuya Paulo Contis sa Itbulaga noong nakarang linggo na mahaba pa po ang laban. No? Kaya, pwede pa po itong gamitin ng Tape Incorporated dahil wala pa pong finality. Okay, ang decision ng IPO dahil pwede pa po itong iakyat sa CA at sa SC eventually. Okay, yun naman pong mga nagsasabi na hawak na po ni Joey De Leon ang trademark para sa pangalang Itbulaga. Ito po ay fake news dahil wala pa pong nilalabas na certification ang anong fake news ay may papel na nga. Nanghirap sa inyo, tanggapin nyo na lang kasi. Fake news daw. Enyo master, fake news ka daw. Naglabas na nga yung IPO, naglabas na hanggang December. Eto, sa December 31 na tayo nabasa ko. December 31, 2023 na lang, pwedeng gamitin ng Tape Inc. ang titulong Itbulaga. At eto pa, asawa ni eto po. Eto pa pala. Pero sa ibang video na natin ito itatopic. Na itong tape nga daw is mahalos parang sasabayan po ata ng kanilang pagkawala ng titulong Itbulaga sa kanila. Ano ba? Nabubulol ako Itong tape ay sasabay na sa pagkawala ng titulong Itbulaga sa kanila. Tama, yun. Natumbok ko rin. Dahil ito nga, may bali-balita nga po na itong 2023 ay parang kakansilahin na nga po yung binibigay na time slot dito sa GMA at ipapalit na ho ang It's Showtime. So, sa isang video nyo ho yan sa akin malalaman, no? So, ito, tuloy natin. IPO Philippines para po kay Joey De Leon. Yun pong binasurang appeal ng IPO Philippines yung nakaraang linggo. Ito po yung appeal ng Tape Inc. Para kontrahin yung registration application ni Joey De Leon para sa pangalang Itbulaga. Ang binasura pong appeal ay yung appeal ng Tape Inc. sa director ng IPO Philippines. Ngayon, sinasabi ng kampo ng TVJ na grant na daw kay Joey yung rights para po magamit yung Itbulaga. Hindi pa po dahil wala pa po nilalabas na papeles at appealable pa po uli. Okay? Ang decision na ito. Ibig sabihin, ang Tape Inc. ay binibigyan po ng IPO Philippines ng karapatan na umapila sa Director General ng IPO Philippines. Umapila na nga kayo. Within 30 days, kailangan po makapag-submit ng Tape Incorporated ng apela sa Director General. Sige. Okay? Tapos, pagkatapos titingnan ng Director General kung okay ba? Tama ba ang Tape Inc? Na ibasura nila ang application ni Joey De Leon or hindi. So, yun po ang malinaw. Wala pong hawak si Mr. Joey De Leon na trademark na registration para sa pangalang Itbulaga. Okay? Binasura lang po ang appeal ng Tape Inc. sa Director. Pero ito ay appealable pa for 30 days sa Director General. So, technically, ang may hawak po ng trademark papers ay ang Tape Incorporated para sa pangalan. Susunod nga, mag-vlog ka sa loob ng kwarto mo, wag di sa gilid ng kalsada. Mas malakas pa yung tunog ng tunog ng mga sasakyan kaysa dyan sa bunganga mong busalsal. Burara. Yung malait Alam ko malaki din yung uso ko pero diba? Walang niya kasi nagbablog sa gilid ng kalsada. Wala ba kayo studio? Bigyan kita. Wala ba kayo studio? Walang niya na yan, nagbablog ka rin dyan. Ingay-ingay ng mga sasakyan na dumadaan. Ay mo mangingi ng
Ayaw mo manghingi ng pangpagawa ng studio sa mga amo mo. Kawawa naman kayo. Hindi, naaawa ko dito sa mga vlogger na to, mga kabiyaya. Alam niyo bakit? Nagpapakatanga na nga lang sila. Nagpapakatanga na nga lang ho sila sa kanilang mga vlog, sa kanilang mga posts. Ang bababa pa ho ng views. Tapos, ito pang masaklap. Ultimo mga gamit nila sa pagbablog ay parang hindi nila ata ma-upgrade. Ako, kontento na ako sa ganitong setup ng vlog ko. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag naka-laptop ako, pwede niyo ako i-CPR eh. So, syempre, utak minsan ginagamit, ha? Ngayon, eto na nga tayo. About po dun sa trademark na yan. Alam nyo kasi dito sa Tape INC, nakukuha ko na yung estilo nila. Lahat ho ng mga lumalabas ng mga balita, papatungkol po sa Tito Vic and Joey at sa tape issue, sa viral issue, sa Itbulaga trademark viral issue, binabali ho nila para makakuha sila ng tinatawag na sinabi mo nung nakaraan na sympathy. Hindi ko talaga minsan alam nyo pag napapanood ko yung video na yung propaganda, mind condition, pa-sympathy, tawa ako pa rin ako ng tawa. Alam nyo ba, nakakatawa kasi kapag sumising in sa utak ko, pag biglang naaalala ko yung ganon, yung mga ganong tirada niya, tawa ko ng tawa. Kaya kayo, ito na nga, yung about po dyan sa registration na ho yan. Alam nyo, sa kanila po kasi, hindi pala kundi ayaw nila hong paniwalaan yung mga nilalabas ng mga balita. Biruin nyo inilabas nung nabigyan ng 10 years registration ang Tape INC, 'di ba, binalita rin ho yan, pero hindi masyadong umingay yun eh. Ngayon na ito na nga, pangalawang or pangatlong apilan na nga ho ata ng tape, binasura pa ulit po ng IPO. Parang lumalabas ho ngayon na hindi ho nila pinapaniwalaan or hindi sila nakukontento, or sa madaling salita, ayaw ho nilang maniwala sa nilalabas na papel or katibayan na itong si Henyo Master Joey De Leon ay siya na nga po ang nagmamayari ng totoong titulong Itbulaga. Kaso wala ho kami magagawa na doon kung hindi ho nila papaniwalaan, kasi ganyan ho yung taktika nila. Lagi nilang binubulag yung mga audience nila na ilan, 10. yung audience nila, ilan ba yun? 10. Yung 10 audience nila, konti na nga lang, tas ginagawa pa nilang mga tanga. Alam niyo yun, mga Kadabarkads, konti na nga lang ang yung mga nanonood sa inyo. Ginagawa niyo pang mga tanga. Grabe naman kayo. Yan na nga lang yung sumusuporta sa inyo. Yan na nga lang yung kumakapit sa inyo ng mga manonood. Ano nyo pa? Hindi nyo pa sila binibigyan ng tinatawag na magandang content or mga makabuluhan or makatotohanan na mga sinasabi nyo. Pinapakain nyo lagi sila ng mga garbage video nyo. Kaya nga tinawag namin kayong garbage content creator eh. Gaya ng apila nyo sa ipupil ay kayo ay mga basura dito sa social media. Paano ko ba nasabing mga basura, mga Kadabarkads? Ulitin ko, una yung sinabi nilang propaganda. Propaganda lang daw ng Tito Vic and Joey na kesyo nakuha na nga daw ang trademark na Itbulaga. Ibinalita na nga sa GMA, ayaw nyo pang maniwala. So ibig sabihin pala nito, yung GMA pala, fake news pala yun. Kasi binalita na di ba? Na-vlog ko pa nga nung nakaraan, kitang-kita nga dun sa sa tawag dito sa video ko, no, na ibinalita na parang nagmamakaawa sila. Ang title pa dun tawag dito, hindi ata gagamitin ng Tito Vic and Joey ang titulong Itbulaga. Diba?
Parang nagmamakaawa sila doon. Tapos sasabihin mo, hindi totoo, propaganda, mind condition, sympathy. Ano yung mga pinagsasabi mo? So, ibig sabihin, kung hindi ka naniniwala na may na binasura na nga ng IPO yung appeal nyo or yung inyong registration niya sa titulong Itbulaga. So, sinasabi mo pala, ang ibig mo palang sabihin sa amin ay fake news ang binabalita ng GMA. Kasi ultimong GMA, ultimong kayo, ibinalita nyo yun. Oo, ibinalita nila yung mga kadabarkads. Kaya parang nakakatawa lang talaga. Nakakatawa talaga tong mga vlogger ng Tape INC. So hindi na natin yung tatapusin kasi sayang nandun sa airtime. Ginawa ko lang talaga siyang 30 minutes para pinanood ko po siya para mag 30 minutes po yung video ko. Hindi ko siya pinanood para parang makakuha ba ako na idea or marebatan siya. So although nagre-rebat ako pero mapapansin nyo hindi ko masyado siniseryoso kasi inaantay ko lang talaga mag 30 minutes. So kaya ako lang siya pinanood para lang magkaroon ng 30 minutes yung video ko. Kaya galit na naman to sila sa akin. Pero pinagtataka ko lang so dami-daming mga vlogger. Una yan si Model, si Batang Maynila, si Ders, si Eto ang True, si Jake Magnus, binabanatan din nila yan. Pero kami nila Chris Ulo, bakit parang hindi kami ilag na ilag silang i-mention kami? Yun lang pinagtataka ko Lagi kong nakikita yung ibang mga vlogger na nagtatanggol sa Tito Vic and Joey na binabanatan nila. Pero kami parang hindi namin nakita. Hindi namin ni minsan kahit sila kay Bulletin, chinachat ko pa yan, hindi niya ako matabanat-banatan. Bakit kaya? Bakit kaya? So ngayon mga kadabarkads, ito naman may tatanong ako sa inyo. Karapat dapat po bang makasuhan etong mga pro page ng GMA7 at ang mga vlogger ng Tape INC na below the belt na ang mga ginagawang paninirang puri sa Tito Vic and Joey? Dapat po bang makasuhan? I-comment nyo lang po dyan, no? At syempre may mga basher dyan, sasabihin niyan, bakit kayo Jay, ganoon din naman kayo gumawa ng vlog sa Tape INC? Una-una, hindi ko minura ang mga Alusos, hindi ko minura sila Isko, si Paulo, si Buboy, at wala din akong ginawa sa kanilang below the belt, no? Maaari nga lang, sinasabihan kong tanga yung mga followers nila. Hindi mismo sila. Hindi katulad nitong mga Facebook page na to, itong mga against to TBJ, na ultimong si Tito Vic and Joey nilagyan ng lapida. So marami, hindi nyo po ba alam kung gaano kabigat na kaso yung kakaharapin nung gumawa ng yun? Sobrang sobrang bigat na kaso nun mga kadabarkads. Buhay mo buhay pa, hindi lang isang tao, tatlong tao yun. So ngayon, ito na nga yung ginagawa namin. Para i-update ko na nga rin po kayo, no? Lahat po ng mga pages or mga vlogger, lahat po yan inaalam ho namin yung mga tunay na pangalan at mga address para ipinapadala ho namin sa hindi ko na lang po sasabihin kung kanino namin pinapadala yung mga yan. Pero ako po nagsasabi sa inyo, sureball po mga bilang lang po kayo ng mga ilang buwan at i-update ko naman po kayo kapag itong mga to ay makakasuhan na. So hindi rin po ako disclaimer tayo kasi ba may mag-comment diyan, may mag-content or mag-react nito, bakit ikaw ang magkakaso? Disclaimer, hindi po ako magkakaso. May ibang tao pong magkakaso sa kanila. So yan po mga kadabarkads, mga kabiyaya, anong masasabi nyo dito comment nyo lang po dyan sa baba ang inyong komento, and syempre don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat, ingat po kayo palagi, and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders, pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang
kanilang dala. Katotohanan talaga, anumang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan, sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan